ang tanong ko po, bakit nung nangangaral si Kristo dito sa lupa, hindi niya naituro na siya ay Diyos? Hindi naman yun ang mission niya, iho eh. Ang mission niya, ipakikilala niya yung Ama, hindi yung sarili niya. Sapagkat kung ako'y magpapatotoo sa aking sarili, ang aking patotoo hindi katotohanan. May ibang magpapatotoo sa akin, sabi niya. Kaya ang mission niya ipakilala yung Ama. Ngayon, yung Ama, siya naman ang ipakikilala. Ay ano pakilala sa kanya ng Ama? Hebreo 1:8. Ngunit tungkol sa anak ay sinabi, Sabi nung Ama sa anak, ang iyong luklukan, O Diyos, ay magpakailanman. sabi nung Ama, yung anak niya, Diyos eh. Kasi hindi, kung ikaw halimbawa sugo, ano ba ang gawain ng sugo? Ang sabi, ang nagsasalita sa ganang kanyang sarili, humahanap ng kanyang sariling kalwalatian. Na dapat ang humahanap ng kalwalatian niya kung sa kanya'y nagsugo, ang gayon ay totoo. Sa mga kapatid, pag sugo ka, hindi yung sarili mo ipapakilala mo, kundi yung nagsugo sa'yo. Kaya tamang ipakilala ni Kristo, yung Ama, ang Diyos na iisa. Pero, nung pumanik na siya sa langit, eto naman yung mga alagad, ipinakilala naman siya na siya'y Diyos. O, tutol ka ba ron? Pakinggan mo, nung sabihin ni San Pablo, kay Pedro muna, mas nauna si Pedro eh. Si Simon Pedro, na alipin at apostol ni Jesucristo, na nagsipagkamit na kasama namin ng mahalagang pananampalataya sa katwiran ng ating Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. God our Savior, who is Jesus Christ. Nililiwanag eh, ng ating Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Conclusive yun eh. Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Si Pablo, anong sabi? Na hintayin yaong mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Liwanag si Kristo yun eh. Dakilang Diyos at tagapagligtas. Kaya, nung nasa langit na siya, ipinakilala naman siya ng mga apostol na siya'y Diyos. At di naman katakatakang sabihin siya'y Diyos. Anak ng Diyos ba naman? Sasabihin mo, tao. Anak ng Diyos yun eh. Siyempre, Diyos ang may anak. Diyos ang anak. Tao ang may anak. Tao ang anak. Di ba? Anak ng kalabaw, kalabaw. Anak ng kambing, kambing. Di ba? Kalagayan ng tinutukoy doon. Eh kayo, kung bigyan kayo ng argumento ng liligaw kayo, bakit pagkabay ka anak ng presidente, presidente na? Hindi naman kalagayan yung presidente tungkulin. Di ba? Ang kalagayan, tao, anghel, Diyos. Yung anak ng Diyos, Diyos. Yung anak ng Espiritu, Espiritu. Yung anak ng tao, tao. Ganun lang yun. Kung pipilosopyahin. Kasi ang gusto nila ganito eh. Ang isda ay lumalangoy. Si Pedro ay lumalangoy. Kaya si Pedro ay isda. Yun ang kanilang pinusopya. Para man pagka lumangoy ka, isda ka na. Di ba? O di ba? Ang kanilang paniniwala, si Kristo raw, kaya tao, dahil daw, iisa lang daw ang Diyos. Ang Ama lang. At yung Diyos na yung Espiritu. Kaya yung daw Diyos na yung Diyos, yung Espiritu, si Kristo raw hindi Diyos dahil may laman at saka may buto. Yun ang kanilang argumento eh. Maling argumento yung ginagawa sa inyo ng... Alam mo mga pastor nyo, ang natutunan sa Biblia yung ibabaw. Yung ilalim din nila nakuha. Biro mo, si Kristo raw, nag-umpisa nung ipanganak ni Maria. Paano nangyari? Nag-umpisa raw si Kristo nung ipanganak ni Maria. Samantalang hindi pa nga ginagawa ang mundo, nandun na yung anak ng Diyos. 17:5. 17:3 yung tinanong mo sa akin, ano? Ikoma natin sa 5. At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyo rin ng kaluwalhati ang aking tinamo sa iyo bago ang sanglibutan ay naging gayon. Tamo? Luwalhatiin mo ako sa iyo ng kaluwalhati ang aking tinamo, past tense. Ano? Tinamo sa iyo bago pa ang sanlibutan ay naging gayon. Di wala pa sanlibutan, meron ng anak. Saan mo sasabihin mo tao? Imposible. De los imposibles.